Anyway, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ay, sandali lamang. Balikan natin yan, ha? Yung mga graduates ng UP. Sabi ng isang professor sa UP, ay, Dr. Roel Aguila, grabe dito sa amin sa UP. Sabi niya, 3 benching ko na ang cum laude, summa cum laude, magna cum laude, ha? 3 benching ko. Daming bayan. Oo nga naman, sumobra yata, ha? Alamin nga natin ang latest muna sa Malacanang. Ang Pangulong Marcos, pangunahan daw po ang paglulunsad ng libreng Wi-Fi site sa Leyte. Aba, dun sa probinsya ni Mother, birthday girl, former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Alamin nga natin report mula kay Aris 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, biyaheng Leyte muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga aktibidad na may kinalaman sa pagpapalakas ng internet connectivity. Pangungunahan ng Pangulo ang grand launching ng National Fiber Backbone Phases 2 and 3 sa Palo. Bahagi ito ng pambansang proyekto sa paglalatag ng fiber optic network sa buong bansa. Layo nitong maghatid ng mas malawak, mas mabilis at mas abot-kayang internet sa buong Pilipinas. Sakop ng Phases 2 at 3 ng proyekto ang Southern Luzon at ilang bahagi ng kabilang ang Cebu, Negros at Leyte hanggang Mindanao. Kasabay nito ay pangungunahan rin ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng libreng public Wi-Fi site sa MacArthur Landing Memorial National Park. Inaasahang magkakaroon din ito sa mga pagamutan, waiting area sa Paliparan at mga mall sa Tacloban City. Lakay? Yung bang libreng Wi-Fi dyan sa Leyte, di ba abot na Ilocos yan? Nauna na dun, Lakay. Actually, Meron na rin ba? Oo, yun yung phase 1, Lakay. Kaya pala yung mga... Lawag, Lawag, Ilocos Norte hanggang Quezon City, Roses District sa Quezon City. Kaya pala yung mga kababayan ko sa barangay Apatut Lubong, Tartarabang ang yayabang Ayan, ano na ha? Social media, Lakay. Oo, active sa social media. Ayan, yung pala may Wi-Fi site na rin pala dyan sa Ilocos. Okay, so anong oras pupunta ang Pangulo sa Leyte? Alas 10 inaasahan yung magsisimula yung kanyang aktibidad doon, Lakay. Ayan. At ano pa schedule niya ngayon after Leyte? So far, yan pa lang, Lakay. Okay. Para ngayong umaga. So ano ang latest? May napili na ba ang Malacanang sa pagiging ombudsman? Wala pa lang. Actually, syempre, nung nakaraan, ang huling binanggit ni Yusek Castro doon sa kanyang briefing ay wala pa yung listahan. So ngayon, lumabas na yung listahan. So malalaman natin kung sino kaya sa kanila ang mapipili ng presidente. Kasi ang dami-dami 17 mislet yung mga applicants 17. Actually, dumutang lang ay si Secretary Remulla kasi 'di ba nagbanggit talaga siya na mag-a-apply siya. Kaya naitanong yun sa palasyo. Ayan, sabi na aking bubit mukhang may napipili na yata ang Malacanang dito, ha? May napipisil na. Ayan, kayo yung anong grupo ba ito, ha? Yung isang Democracy Philippines ba? What's it nanawagan sila na dapat daw ay maging transparent, ayan, impartial ang pagpili ng susunod na ombudsman. Oo, Lakay, kasi hindi biro yung posisyon ng sa ombudsman, Lakay. Ayan, kaya kailangan daw manalangin na sa mga santo at mga santa. Ayan, baka sakaling at saka yung mga santo at santa sa Malacanang, abay, kailangan dyan, ha? Merong kailangan daw magmano kay St. Luke's. Ayan, St. Luke's, ayan, San Fernando, ayan, at saka Santa Felisa. Ayan, mga dapat dapat yung mga nilalapitan dyan. Ang dami palang santo at santo. Ay, oo, dapat St. Jude at St. Michael lang ang nasa ganun ba? compound. Ayan, iba yun sa labas ng Malacanang yan. Sa loob ng Malacanang, oo. Sa loob mismo. Oo naman. Sa compound. May St. Luke's dyan, ayan, San Fernando at saka Santa Felisa. Ayan, mga dapat dyan, ha? Kailan bang tirikan ng kandila o sambahin o ano ba yan, ha? Bulong-bulong na lang siguro, ayan. Pero anyway,
siguro yung mga walang connect, ayan, gawin na lang manalangin, ha? Alam mo, meron tayong isang kilalang ang ginawa, mislet, ha? Dahil mabibigat yung kanyang kalaban sa pagiging justice ng Court of Appeals. Alam mo, ang ginawa, Lakay? ang ginawa niya tuwing Biyernes, nagsisimba sa Quiapo sa Black Nazarene mislet. At syempre, kailangan din niyang samahan. Oo. Parang kapag mag-exam ka, Lakay, di ba? Yung mga nag-exam, alam ko sa St. Jude, nagsisimba. Ayan, sa Manawag, ba ganyan, ayan, Baklaran, o kaya ay Quiapo. Ito naman yan, Lakay, kapag saradong Katoliko ka, naniniwala ka doon sa kapag may special intention ka, pagdarasal mo sa particular na simbahan. Yes. Natutupad naman, Lakay. Totoo yan, lalo yung mga deboto, ayan, kaya kita mo yung kilala natin na Justice Bong Pascua, ha? Ayan, every Friday, ha? Ayan, nagsisimba noon sa Quiapo. Tignan mo, ha? Sa kabila ng mga matitinding aplikante, siya ang napili. Isa sa mga napili bilang Justice ng Court of Appeal. Sikreto niya, nagsimba, nanalangin ng todo dyan sa Quiapo Church kay Black Nazarene. O, kita mo, Miss Sa Red? Poong Nazareno. Poong Nazareno. Ganyan lang yan, ha? Ayan, kaya kailangan Samahan ng dasal, Lakay. yes, depende kung sino ang gusto nyo. Basta manalangin kay Lord. Ayan. Padre Nuestro pala yung kanyang hiningan ng tulong panalangin. Anyway, sige, tignan natin let. Sa bagay matagal pa yan kasi Justice Sam Martires. Nakikinig pala sa atin si Justice Sam Martires. Ayan. Happy birthday. Happy birthday. Advance. Ayan, Justice Sam. Nako, ang lupit, ha? Mas malakas doon yung Santa kaysa yung Santo. Ayan, abay, mamaya pag-usapan natin yan. Oo. Totoo yan. Ayan. Alam mo naman tayo mga miyembro ng OHAW, Justice Sama Martires, di ba? Ayan. Pagka si Mrs. na ang nag-order, wala na. Ayan. Panalo na si Santa. Ayan. Jesus Santa Maria Josep. Ayan. Sige, babalikan natin yan at papasadahan natin yung mga aplikante, ha? Dami, 17. CJ Alex, mag-a-apply din po ba kayo? Ayan, abay pati si Chief Justice Dado Peralta, abay Apo Dado, ha? Abay, sabi na ating bubiti, pinapa-apply ka ni Bossing Ricky, ha? Ayan. Sige, babalikan natin yan, Miss Let. At marami tayong itatalakay ngayon dyan. At napakainit talaga ang issue ng susunod na magiging kapalit ni birthday boy, Justice Sam Martires ng Ombudsman. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, Lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.